papanagutin ba ng Office of the President ang mga sangkot galing sa iba't ibang ahensya, kagaya ng NTF-ELCAC, tsaka AFP, regarding the abduction? At hindi na po armed conflict or combat, Mr. Speaker. Kaya, to end, Mr. Speaker, kung patapos na ang armed conflict sa Pilipinas, dapat malapit nang matapos, mapapanis na dapat ang mandato ng NTF-ELCAC, supporters of armed conflict. Kaya, Mr. Speaker, dapat lang, it's high time that we abolish NTF-ELCAC, headed by the President. Banat sa ginawang deliberation ng budget hearing for 2024. Ito ay budget ng Office of President. So, grabe yung birada ni Raul dito mga kabanat, na halos nga hindi na makasagot itong si Congressman Erwin Tulfo. Mantakin mo ba naman mga kabanat, ang tinatanong niya, dapat daw i-abolish na itong NTF-ELCAC, at ang mga tanong niya medyo malayo sa nais ng taong bayan. Mantakin mo mga kabayan, tinatanong niya, sabi niya, papanagutin ba daw ng Pangulo itong NTF-ELCAC at itong mga kasundaluhan na nag-abduct dito kay Janela at kay Jed. So grabe yung mga tanong niya, medyo nahihirapan si Congressman Tulfo sumagot dyan. Sino ba hindi mahirapan sa ganung tanong, na alam naman natin na bawal magsalita ng ibang mga ano dyan kapag budget hearing nga. Pero itong si Raul, nakaprepare talaga, at yung mga tanong niya paulit-ulit. Nakarang araw ay tinanong niya rin yan, ngayon itinanong niya rin ulit, lalo na doon sa sinasabi niya na ang NTF-ELCAC daw ay mapapanis na, no? At galit na galit siya dahil daw dami daw pumasok, lalo na doon si Vice President Sara Duterte ay kabilang na sa NTF-ELCAC. At ang sabi niya, no, kung totoo daw na pahina ng mga makakaliwang grupo itong mga asahanin ng mga NPA, dapat daw ay napapanis na itong NTF-ELCAC, at dapat daw i-abolish na itong mundo daw, ibigay na lang daw sa mga nangangailangan. Amantakin mo yun, mga ganong mga klaseng mga tanong. Hirap talaga sagutin yan mga kabanat. So panoorin niyo itong deliberation ngayong umaga. Itong kakaano lang ito, nirecord ko kasi live. So panoorin nyo. Kayo nang humusga dito kay Raul mga kabanat. Po, Mr. Speaker, kung totoo na tayo ay para sa mahihirap at nagtitiyak tayo ng hustisya para sa inaapi, papanagutin ba ng Office of the President ang mga sangkot galing sa iba't ibang ahensya, kagaya ng NTF-ELCAC, tsaka AFP, regarding the abduction and yung pag-present as fake rebel surrenderies ni Jed at Janila? We recall, Mr. Speaker, na ang presidente ay siyang chair ng NTF-ELCAC. So this is on him. Siya ay may command responsibility over NTF-ELCAC that held the press conference where Jed and Janila revealed to the Filipino people that the military abducted them. Mr. Speaker, again, may command responsibility din sa AFP na siyang nag-abduct kay Jed at Janila ang Pangulo. Nako. So, Mr. Speaker, what is the response of the Grabe sponsor? naman yan. Sasagutin ko lamang po dyan, Mr. Speaker. Ang Pangulo po ay seryoso sa mga ganitong bagay, at handa pong tignan at silipin itong mga reklamo po na ito para matugunan at maaksyonan sa lalong madaling panahon, Mr. Speaker. Mr. Speaker, nakukulangan pa tayo sa ganong sagot kasi kung tumitindig tayo para sa hustisya, madali lang sumagot ng firm na oo. Kaya sa ngayon, Mr. Speaker, hindi natin nakikita ang sense of urgency ng Pangulo na panagutin ang kanyang task force at ang kanyang militar. Second topic, Mr. Speaker, on the reclamation ban. Mr. Speaker, nagpapatuloy pa rin ang reclamation sa Manila Bay. For example, ang reclamation project ng Argon Bay, subsidiary ng San Miguel Corporation, nagpapatuloy pa rin sa Navotas ang kanilang reclamation as monitored by Fisherfolk Organization Pamalakaya. Mr. Speaker, makikita rin mula sa Mall of Asia na nagpapatuloy ang reclamation sa Manila Bay as of September 24, Mr. Speaker. Ito yung ilan sa mga photos na nagpapatuloy yon. Mr. Speaker, naglabas na ba ng written order ang Pangulo banning reclamation projects in Manila Bay?
Mr. Speaker, may moratorium po ang Office of the President para lahat po ng proyekto ay tumigil. And para sa impormasyon po at kaalaman ng aking kaibigan mula po sa Kabataan Party List, nung linggo po, nasa Manila Bay po ako, kasama ko po ang aking pamilya. Wala po ako nakitang activities po ng dredging or operations or reclamation dahil inikot po namin ang Manila Bay nung araw po na yon, Mr. Speaker. About aabot po sa 110 million. So Mr. Speaker, mas mataas pa rin ang confidential fund ng OVP spent in 11 days kumpara sa combined confidential and intelligence funds ng Philippine Coast Guard for 11 years, Mr. Speaker, to defend the West Philippine Sea. Depende No wonder naman kasi inangkin na yan ng sa China ang West pangailangan. Philippine Sea using its 9-dash line, naging 10-dash line. Mamaya baka maging 11-dash line na po yan, Mr. Speaker. Hindi naman pwede kasi Panglimang depende topic, yan eh. mandatory ROTC. Yan. In a March 2023 survey, 42% Talagang total, of no? respondents said ROTC should be optional for senior high school, while 22% said ROTC should not be in the curriculum of the students at all. Also, Mr. Speaker, sa isa namang April 2023 survey of around 20,500 Catholic school students, 53% disagreed with reviving mandatory ROTC. Reasons include additional academic load, expenses for families, concerns about violence, hazing, bullying, corruption, and threats to safety, and conflict with religious beliefs. Mr. Speaker, sa parehong survey ng 20,500 Catholic school students, 19% were uncertain. Mr. Speaker, ang tanong natin, nasa listahan pa rin ba ng priority measures ng Marcos Jr. Admin ang panunumbalik ng mandatory ROTC? Kung ito po ay nakapaloob sa ating konstitusyon na magsilbi po ang bawat Pilipino sa ating pong bayan. Pero kung akong tatanungin po, Mr. Speaker, hindi rin po ako sang-ayon doon. Pero kaya nga po, hindi pa po ito na-implement fully dahil ito po ay patuloy na pinag-aaralan ng Office of the President, Mr. Speaker. Mr. Speaker, at least we're glad to hear na ang sponsor personally ay hindi siya sang-ayon doon. Kasi Mr. Speaker, pagdating sa forma ng pagsisilbi sa bayan, hindi dapat maging diktador ang Marcos Jr. Admin sa ating mga kabataan. Mr. Speaker, I'm amused. Pagdidikta ang turing sa simpleng pagtuturo ng kasaysayan, kabilang ang pagtuturo ng martial law ni Marcos Sr., pero ang mandatory ROTC hindi. Parang baligtad po. Tapos, Mr. Speaker, kasama ang militar sa magtuturo ng mandatory ROTC. As confirmed during the DND budget hearing last September 20, nais ituro ng AFP sa mga estudyante na magiging rebelde sila kung aaralin nila ang katotohanan, kasaysayan at current events. Ituturo ng militar ang kasinungalingan na gumanda ang ekonomiya noong martial law ng diktadurang Marcos Sr. No wonder na priority ng Marcos Jr. Admin na papasukin ang militar sa mga campus para magturo via mandatory ROTC. And again, Mr. Speaker, mapapadali ang pag-abduct ng AFP sa mga kabataan kung naka-istasyon sila sa loob mismo ng mga paaralan. Sixth topic, Mr. Speaker, travel expenses. Magkano ang travel expenses ng Office of the President noong 2021? Mr. Speaker, may I ask for a 1-minute break? Session suspended. Hindi, Yun, suspended muna. Malupit ito si Raul magtanong, no? Grabe. Saka yung mga tanong niya, wala talagang kakwinta-kwinta mga kabanat para sa akin eh. Imagine mo yung ROTC, pinipigilan niya. Na sa akin ay, para sa akin, napakaganda naman yan. Lalo na ngayon sa sitwasyon natin ngayon. Kasi naka-break naman eh. Live kasi tayo talaga mga kabanat. Hindi natin yan ma-extend, ma-forward kasi live. So, para sa akin, okay yung mandatory ROTC kasi lalo na ngayon sa panahon natin ngayon, parang binubuli tayo ng China. So, in case na halimbawa, wag naman sana magkaroon talaga ng problema like Ukraine, di ba? Hindi mo maasahan yan kasi hindi naman natin hawak yung panahon. In case na magkaganon ay at least itong ating mga kababayan ay marunong humawak. Hindi yung ituturo mo sa mga kabataan ay hahawak ng placard.
at magsisigawan sa kalye. Anong pakinabang niya in case na magkaroon ng problema? Ano ba yan? Makalaban ba yan? Yung hawakan mo lang ang placard, kaharap mo sa kalaban, sisigaw ka, hahawakan ng placard dyan. Ano yan? Dapat maging advance itong si Raul kung mag-isip Hindi yung para sa, iwan ko lang kung saan ba talaga nagpapanig ito. At makikita natin sa mga speech niya nang sinisiraan niya yung mga militar. Doon pa lang sa sinabi niya kay President Bongbong Marcos Filipino people should not pay for the revenge travel of our top officials, Mr. Speaker. Now, Mr. Speaker, ito naman po on NTF-ELCAC. Mr. Speaker, nasa OP budget ang funding for NTF-ELCAC National Secretariat. Is that correct? Tama po, Mr. Speaker. Mr. Speaker, sa ang line item sa budget ng Office of the President, kinukuha ang funding ng NTF-ELCAC National Secretariat. Dapat sana si dito, mas gusto ko sana yung sponsor dito si Congressman Marcolita Sarap sana mawak nito ganito. Mga muti ni sigurado si Raul. Ito po ay kinukuha sa Presidential Oversight Program, Mr. Speaker. So, Mr. Speaker, we note for the record na Office of the President ang nagtitiyak ng day-to-day functioning ng NTF-ELCAC. Galing sa Office of the President ang panggastos para sa NTF-ELCAC National Secretariat. Mr. Speaker, sino ang nagpe-preside sa meetings ng NTF-ELCAC? Is it the President? Is it the National Security Advisor? Ang nagpe-preside po ng NTF ELCAC meeting ay ang Executive Secretary po, Mr. Speaker. Mr. Speaker, is the Executive Secretary a part of the NTF-ELCAC? Mr. Speaker, ang Executive Secretary po ay bahagi at miyembro po ng NTF ELCAC. Mr. Speaker, I have a copy of Executive Order number 70 series of 2018. Mr. Speaker, wala sa listahan ng mga bahagi ng NTF-ELCAC ang Executive Secretary. Kaya Mr. Speaker, I don't think the Executive Secretary is in a position to take over the President para mag-preside sa mga meeting ng NTF-ELCAC. Hindi naman po siya ang chair, hindi din siya ang vice chair ng NTF-ELCAC. Mr. Speaker, how often ba nagmi-meeting ang NTF-ELCAC? Mr. Speaker, maaari po bang pakiulit ng tanong? Mr. Speaker, how often nagpupulo ang NTF-ELCAC? Once a month? Twice a month? Tanong niyo naman tanong karaan. Mr. Speaker, ang pagpupulong po ng NTF ELCAC ay at least isang beses sa buwan, Mr. Speaker. Mr. Speaker, Ulit-ulit based yung sa tanong. EO70, meron po talagang listahan sino ang mga bahagi ng NTF-ELCAC. Recently, Mr. Speaker, dinagdag ang Vice President as co-Vice Chair, tsaka may 11 na mga additional departments. Mr. Speaker, sa ngayon kasi meron tayong 22 departments in total. Mr. Speaker, sa 22 na departments natin, 9 lang ang original na members ng NTF-ELCAC. Tapos, may dagdag na 11. Kaya, Mr. Speaker, we have 20 out of 22 departments who are members of NTF-ELCAC. Kung totoo na patapos ng armed conflict sa bansa, kaduda-duda na dumarami ang members nito. Mas marami pa yung dinagdag kaysa sa original na members, Mr. Speaker. Kaya tanong natin, na-amend ba ang EO70? Mr. Speaker, ang sagot po dyan, ito po ay sa ilalim po or bahagi po ng whole of government approach. Ang pag-attend po ng Vice President sa NTF-ELCAC bilang siya po ang Secretary of the Department of Education, Mr. Speaker. Mr. Tama. Speaker, hindi na-amend ang NTF-ELCAC. Naglabas din ba ang Pangulo ng written guidelines in relation to EO70? Bilisan nyo mag-assess. Ang bagal. Hindi nakapag-review ata ito si no? Mr. Speaker, may we ask for a 1 minute suspension. Session suspended.
So yun mga kabanat, suspended na naman no? Dahil nga yung mga tanong ni Raul ay medyo malalim mga kabanat, lalo na doon sa NTFL Cup. Question niya kasi kabilang si Vice President Duterte na sa Vice Chairman ata no? Sa NTFL Cup. Hey, alam niya naman na si Vice President Sara Duterte medyo mainit ang ulo lalo na sa mga kaliwang grupo no? Grabe yung magtanong itong Makabayan Black, no? Itong si Raul. Paulit-ulit, nakaraan, tinanong niya rin yan. Yung mga tanong niya ngayon, nakarang araw ay tinanong niya rin. Pabalik-balik, pabalik-balik. Hindi nagsawa ka pabalik-balik sa tanong mga kabanat. Yung tinanong niya kung ilang beses nag-meeting itong NTFL Cup, nasagot na rin yan, 1 buwan. So, inulit niya na naman ngayon. Parang sirang plaka itong si Raul, no? Nakakaloko. Itong si Raul mga kabanat. So yun, medyo mainit ang dugo niya, lalo na sa mamaya pag lumabas ng Vice President, ay makikita natin yung budget ng Office of Vice President. Alam natin, napakarami pang magtatanong mga kabanat eh. Tapos magtatanong susunod nito sigurado si Brosas o di kaya si Castro. So ang gawain ng Makabayan Black, puro tanong lang, puro kontra lang, puro tanong, lalo na kung pag-uusapan ay Office of the Vice President, military, di ba? Pansin mo, gusto niyang papaparusahan kagad itong ating mga kasundaluhan. Samantala, sabi nga ni DND Secretary, kailangan daw ay imbestigahan. No? Kasi ang una daw, napakarami daw testigo laban sa 2 babae na yung sumuko. Kinalaunan ay nag-recant, no? At sinabing inabduct daw sila. So, yun kagad ang pinawalaan itong mga kupong-kupong na ito. No? Yun kagad ang pinaniwalaan nila. No, hindi ayaw nila maniwala doon sa sinasabi o di kaya kung maging patas ka dapat nasa gitna ka lang. Maaring idaan mo na sa investigation kung ano ba talaga nangyari. Hindi yung sinabi ng 2 babae na inabduct naman kagad talagang sigaw ng sigaw kagad, inabduct. Talagang itong si Raul ay talagang galit sa mga kasundaluhan natin mga kabanat, lalo na dito sa NTFL Cup. Gusto nga niya ito tanggalan ng pondo di ba? Yung nakaraan. So naka-live kasi tayo ngayon mga kabanat. Naka-live tayo. Tapos nagkaroon ng session. Suspended. So nagkaroon sila ng suspension dahil nga kulang sa assist itong si Congressman Erwin Tulfo mga kabanat. Kumbaga hindi sila nakapag-review bago sana sinalang itong si ay dapat nakapag-review na siya. Maaring binasa niya na lahat yung kapal-kapal kasi yung na yan Dapat binasa niya na rin. At saka dapat yung nag-assist sa likod, mabilis. No? Mabilis kasi nagyayabang dito si Raul Di ba? Nagyayabang dito si Raul. Diba? Tama mo ang pagka-pronounce natin. No? Nagyayabang dahil nga mabagal sumagot itong si Congressman Erwin Tulfo. Saka first time niyang humawak yan ng ganong sponsor. At saka napansin ko itong si Raul at saka itong si Brosas at saka itong si Castro, minsan hindi ko pa nakita ito na may hinawakang sponsor ng budget. Diba? Dapat sana sarap siguro pag itong si Raul siya humawak ng sponsor na ng Office of Vice President. Ano kayang gagawin? Session resumes. Ayan. So, resume. The Honorable Tulfo may proceed. Mr. Speaker, tama po, wala po sa EO yung additional members, pero that EO does not preclude additional members for the simple reason, ang focus na po ng pamahalaan ay more on peace and development at hindi na po armed conflict or combat, Mr. Speaker. So Mr. Speaker, nanggaling sa ating sponsor, hindi na amend ang EO70. Wala ring mga written guidelines na nilabas in relation to that. Kaya Mr. Speaker, walang batayan na gumawa ng posisyon na co-vice chair. Tsaka dinagdag ang mas marami pang mga departments para more than double na ang bilang ng departments na bahagi ng NTFL-CAC, Mr. Speaker. Walang basis ang arbitrary action ng Pangulo na i-appoint ang VP as NTFL-CAC Vice Chair. And damihan pa ang NTFL-CAC members, turning the executive branch into a de facto military junta, Mr. Speaker. Mr. Speaker, kasunod na tanong, can the
sponsor confirm. Kasi po sa National Security Council Executive Committee, kasama ang Presidente, Vice President, Executive Secretary, National Security Advisor, Foreign Affairs Secretary, Justice Secretary, Defense Secretary, Interior Secretary, pati ang NICA, AFP, PNP, BSP, tsaka NBI. Can the sponsor confirm? Amlak pa. Tama po. Kasama po lahat yung mga iyon, Mr. Speaker. Mr. Speaker, of them, ang hindi lang kasama sa NTF-ELCAC ay NBI, BSP, tsaka Executive Secretary. Can the sponsor confirm? Session suspended. Suspended naman. Grabe yung mga tanong niya. Medyo wala namang... The Honorable Manuel is enjoined to please wrap up. Yes, Mr. Speaker, patapos na rin po tayo and yeah, we'd like to get the response of the sponsor. Can you repeat that question again, Mr. Speaker? Because Mr. Speaker, sa 13 members and sit-in officials ng National Security Council Executive Committee, ang hindi lang po kasama sa NTF-ELCAC, based sa EO70 ay NBI, BSP, tsaka ang Executive Secretary. Can the sponsor confirm? tama po yun, pero ang subsidiary po, yung dalawang ahensya at ang executive secretary po ay alter ego ng Pangulo, Mr. Speaker. With that, Mr. Speaker, kung isasama pa natin ang Executive Secretary, 11 dun sa 13 na bahagi ng National Security Council Executive Committee ay bahagi din ng NTF-ELCAC, Mr. Speaker, which means a supermajority of the National Security Council EXECOM are also members of NTF-ELCAC. Binibigyan nito ng kapangyarihan ang NSC na panghimasukan ang gawain ng mga civilian agency na ginawang bahagi ng NTF-ELCAC. Hinahatak sila palayo mula sa kanilang mandato patungo sa mga security activities, Mr. Speaker. That will be the last question of the Mr. Honorable. Speaker, I'd like to ask for the indulgence of this body kasi Mr. Speaker, hindi naman po tayo nakapagtanong noong committee level. Mr. Speaker, 3 minutes na lang po, Mr. Speaker. Majority Leader. Mr. Speaker, in exigency of time, his time is expired. Mr. Speaker, allow me to have a rejoinder to end my interpellation. Mr. Speaker, ang mga namumuno sa NTF-ELCAC in the absence of the President habang siya ay nasa kanyang mga biyahe ay retired Army General as NTF-ELCAC Vice Chair and NSC Director General, dati ding AFP Chief of Staff. Mr. Speaker, ang Executive Director ay retired Army General, nag-retire nitong 2023 lamang, dating Commander ng North Luzon Command, Mr. Speaker. Kaya, to end, Mr. Speaker, kung patapos na ang armed conflict sa Pilipinas, dapat malapit nang matapos, mapapanis na dapat ang mandato ng NTF-ELCAC. Kaya, dapat hindi na nito nilalamon ang gabinete na pinamumunuan na sa ngayon ng mga ex-military officials. Mr. Speaker, hindi din pwedeng from ending armed conflict, ititwist natin ang NTF-ELCAC to prevent armed conflict. Kasi ang ibig sabihin nun, Mr. Speaker, ay repression ng mga civilian, arbitrarily labeled and perceived as supporters of armed conflict. Kaya Mr. Speaker, dapat lang it's high time that we abolish NTF-ELCAC, headed by the President, and realign its funding from OP, other executive offices, and agencies directly to social services like education and health. Maraming salamat, Mr. Speaker. Majority Leader. Mr. Speaker,